Magandang gabi po mga ka-followers kay Kristo. Ang topic po natin ngayon ay sa 1 Pedro 5:8. Sabi po dito, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Noon po akala ko po ay literal na labanan ito na face-to-face na labanan at nung pangalawa naging kampante po ako sa aking sarili na hindi ako masusurot o madadaig ng kaaway na si Satanas hanggang sa nanghina ang aking spiritual life at di ko na namamalayan na nagagawa ko na pala yung mga offer ni Satanas at napapalayo na ako sa piling ni Kristo. Kaya napaka-importante na bigyan natin ng importansya ang verse na ito para maging reminder natin once na nanghina ang spiritual life natin. So, paano ba tayo maging handa once na inatake tayo ng kaaway na si Satanas? Una po, ang sangkap ng ating baluting mula sa Diyos ay ang bigkis ng katotohanan sa verse 14. Ito ay madaling maunawaan dahil sinasabi ng Biblia na si Satanas ang ama ng kasinungalingan. John 8:44. Ang panlilinlang ay mataas sa listahan ng mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Ang isang mapanlinlang na dila ay inilarawan ng Diyos na isa sa mga bagay na karumaldumal para sa Kanya. Kawikaan 6:16-17. Kaya tayo ay inutusan na isuot ang bigkis ng katotohanan para sa ating kaligtasan at pagpapabanal, gayon din para sa kapakanan ng mga taong binabahagihanan natin ng Ebanghelyo. Gayon din sa talatang 14, sinabihan tayo na itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Ang baluti sa dibdib ang nagpoprotekta sa mga pangunahing sangkap ng katawan ng isang mandirigma na kung tatamaan ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Ang katwirang ito ay hindi katwiran na gawa ng tao. Sa halip, ito ay katwiran ni Kristo na ipinasa ng Diyos at tinanggap ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya at siyang nag-iingat sa ating mga puso laban sa mga paratang at akusasyon ni Satanas at nag-iingat sa ating panloob na pagkatao laban sa kanyang mga pag-atake. Sinasabi sa talatang 15 na ang pagsusuot ng panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pakikidigma, minsan naglalagay ang mga kalaban ng mga patibong sa daraanan ng mga sumusugod na sundalo. Ang kaisipan ng paghahanda sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kapayapaan bilang panyapak ay nagpapahiwatig na kailangan nating sumugod sa teritoryo ni Satanas habang nag-iingat sa kanyang mga patibong. Taglay ang mensahe ng biyaya ng Diyos na napakahalaga sa pagdadala ng mga kaluluwa kay Kristo. Maraming harang at patibong na inilalagay si Satanas sa ating daraanan upang patigilin ang ating pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Binanggit naman sa verse 16 ang kalasag ng pananampalataya upang ang mga tinataniman ng pagdududa ni Satanas tungkol sa katapatan ng Diyos at sa kanyang salita ay hindi makapanaig ang ating pananampalataya na si Kristo ang gumawa at nagpasakdal. Hebreo 12 verse 2 ay gaya sa isang ginintuang kalasag, mamahalin, solido at matibay. Ang helmet ng kaligtasan sa verse 17 ay proteksyon para sa ulo upang maingatan ang kritikal na bahaging ito ng katawan. Masasabi natin na ang takbo ng ating pag-iisip ay kinakailangang ingatan. Ang ulo ang kinalalagyan ng pag-iisip kung saan nakatanim ang tiyak na ebanghelyo ng pag-asa para sa kaligtasan. Ang nagsusuot ng helmet ng kaligtasan ay hindi tumatanggap ng maling doktrina o nagbibigay daan sa tukso ni Satanas.
Ang isang taong hindi ligtas ay walang pag-asa na malaman ang mga maling doktrina dahil wala siyang helmet ng kaligtasan at ang kanyang isip ay walang kakayanang suriin kung ano ang katotohanan mula sa Diyos at kung ano ang pandaraya ni Satanas. Ipinaliwanag ng mismong verse 17 ang kahulugan ng tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Habang ang ibang bahagi ng kasuotang espiritual ay para sa pagdepensa, ang tabak ng espiritu ay para sa opensiba. Ipinahihiwatig nito ang kabanalan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Wala nang masihigit pa sa sandatang ito. Sa pagtukso ng dyablo kay Jesus sa ilang, ang salita ng Diyos ang kanyang ginamit na panlaban sa dyablo at wala itong nagawa sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Anong laking pagpapala na ang parihong salita ng Diyos ay nagagamit din naman natin ngayon. Sa verse 18, inutusan na manalangin sa Espiritu at ito ay sa pamamagitan ng isipan ni Kristo. Ang kanyang puso at ang kanyang mga pinahalagahan bilang karagdagan sa pagsusuot ng baluting mula sa Diyos. Kung walang panalangin at walang pagtitiwala sa Diyos, ang ating ginagawang pakikipagbaka ay hungkag at walang katagumpayan. Ang buong baluti ng Diyos ang katotohanan, katwiran, ang ebanghelyo, ang pananampalataya, ang salita ng Diyos at ang panalangin ay ang mga sandatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang sa pamamagitan ng mga ito ay magkaroon tayo ng espiritual na pagtatagumpay at upang malabanan natin ang mga tukso at pag-atake ni Satanas. Ipinahihiwatig ng Efeso 6 verse 12 na ang pakikipaglaban kay Satanas ay sa pamamaraang espiritual, kaya nga walang literal na sandata ang ginagamit laban sa kanya at sa kanyang mga kampon. Hindi tayo binigyan ng partikular na taktika na ating gagamitin. Gayunman, malinaw sa mga verse na dapat nating sundin ang mga instruction ng may katapatan upang makatayo at makapagtagumpay tayo laban sa mga estratehiya ni Satanas. At yun lamang po, nawa po ay meron po tayong natutunan mga ka-followers po kay Kristo.